Isipin na lang, nang ang buong mundo ay tumatakbo patungo sa mga dekuryenteng sasakyan, ang CEO ng BYD ay gumawa ng isang bagay na nagpaalis sa buong EV market mula sa kanyang pagtulog. Kamakalan, naglunsad siya ng isang bagong kotse, na hindi lamang isang kotse, ngunit isang malaking dagok sa lahat ng mga kumpanyang iyon na iniisip ang kanilang sarili bilang ang hari ng hinaharap ng EV. Ang kotse na ito ay hindi dekuryente at hindi rin ito ganap na tumatakbo sa gasolina. Ito ay isang sasakyan na may napakalaking hybrid na teknolohiya na hindi lamang kamangha-mangha sa mileage, ngunit tinatalo rin ang maraming EV sa pagganap. Ang tanong ay lumalabas, ano ang naroroon na nag-iisip kahit na ang malalaking kumpanya tulad ng Tesla? Ano ang teknolohiya na nagpapalakas dito? At makakapagbigay ba ang sasakyang ito ng bagong direction sa EV market sa hinaharap? Ang sagot ay maaaring medyo nakakagulat. Kaya panoorin ang video hanggang sa dulo. At, kung gusto mo ring makuha muna ang balita tungkol sa kamangha-manghang teknolohiya, pagkatapos ay mag-subscribe na channel ngayon. Dahil ang mga paghahayag na mangyayari sa hinaharap ay maaaring magbago ng iyong pananaw. Kapag isinasaalang-alang ng buong mundo ang BYD bilang hari ng EV, isang malaking katanungan ang pumapasok sa isipan ng mga tao. Kung ang BYD ay isa ng pinakamalaking kumpanya sa pagbebenta ng electric car sa buong mundo, kung gayon bakit gumagawa pa rin ito ng mga hybrid na kotse? Ito ba ay isang hakbang paatras? O may malalim bang diskarte na nakatago sa likod nito? Intindihin natin ito sa simpleng wika. Una sa lahat, mahalagang malaman na ang BYD ay hindi lamang gumagawa ng mga dekuryenteng sasakyan. Naintindihan nito ang teknolohiya, pinag-aaralan ang merkado, at gumagana ayon sa pangangailangan ng mga tao. At ito ang dahilan kung bakit hindi pa ito lumalayo sa mga hybrid na sasakyan. Sa katunayan, alam ng BYD na ang EV ay hindi pa rin ang pinakamahusay na sagot para sa bawat bansa, bawat customer, sa bawat sitwasyon. Ipagpalagay na nakatira ka sa isang lungsod kung saan kakaunti ang mga istasyon ng pag-charge ng EV o ang iyong pang-araw-araw na paglalakbay ay mahaba at wala kang oras para sa pagsingil. Kung gayon, ang EV ay maaring maging sakit ng ulo para sa iyo. Sa ganoong sitwasyon, ang hybrid na teknolohiya ay nagbibigay ng perpektong balanse, kung saan mayroong gasolina pati na rin ang baterya. Ni ang halaga ng gasolina o ang pag-igting ng pagsingil. Gumagawa ang BYD ng mga hybrid na kotse upang punan ang puwang na ito. Bukod dito, nahuhuli pa rin ang infrastruktura ng EV sa ilang bansa. Sa maraming lugar tulad ng India, Thailand, Africa, hindi madali ang pagmamaneho ng EV. Ngunit gusto ng mga tao ng sasakyan na may mileage at mura. Nauunawaan ng BYD na ang mga hybrid na sasakyan ang pinakamahusay na option sa mga merkado na ito sa ngayon. At isang kumpanya na nagnanais ng domination sa mundo ay hindi maaring gumawa ng isang uri lamang ng sasakyan. Kailangan nitong magbigay ng mga produkto para sa bawat section. At as ginagawa ng IBD. Ngayong pinag-uusapan ang teknolohiya, ang bagong hybrid system na inilunsad ng BYD ay malayong nangunguna sa anumang karaniwang hybrid. Sinasabi nito na ang mileage ng mga sasakyang ito ay 30 hanggang 40 kilometros sa 1 litro. Ibig sabihin, matitipid ang petrolyo at magiging maganda rin ang performance. At ito ay hindi anumang lumang teknolohiya. Mayroon itong mga advanced na bagay tulad ng electric motor, smart transition system at regenerative braking. Ibig sabihin, ang hybrid na ito ay nagbibigay ng performance na maihahambing sa EV ngunit nagdadala din ng fuel backup. Matapos tingnan ang mga hybrid na modelo ng BYD, isa pang bagay ang nagiging malinaw. Hindi lamang sila nagbebenta ng mga kotse, ngunit sila ay nagbebenta ng paglipat. Iyon ay isang landas upang lumipat patungo sa EV na unti-unting madali para sa lahat. Dahil ang totoo ay hindi lahat ay makakabili kaagad ng EV. Ay ilan ay may mga limitations sa budget. Ang ilan ay nag-aalala tungkol sa saklaw. Ang ilan ay may tension tungkol sa pagsingil. Ang BYD ay nauunawaan ang mga problema ng lahat at naghahanap ng mga solusyon sa mga ito. At kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa diskarte, dapat ding tandaan na sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng mga hybrid na kotse, ang kumpanya ay nakakakuha din ng maraming mga benepisyo sa regulation. Sa ilang bansa,
nagbibigay din ang gobyerno ng subsidy sa mga hybrid na sasakyan. At sa parehong oras, binabawasan din ng mga sasakyang ito ang mga paglabas ng carbon dahil sa kung saan ang kumpanya ay nakakakuha ng isang kalamangan sa mga international na patakaran. Kaya ngayon isipin, ang BYD, na siyang hari ng EV sa buong mundo, ay gumagawa ng mga hybrid na sasakyan ng ganoon? Hindi. May kumpletong pagpaplano sa likod nito. Pag-unawa sa merkado, pag-unlad ng teknolohiya at matalinong pag-iisip sa negosyo. Gusto nitong makuha ang bawat user na natatakot na bumili ng EV ngayon. At kapag nasanay na siyang bumili ng hybrid, pagkatapos ay sa hinaharap, ang parehong customer ay lilipat sa EV sa kanyang sarili. Ang hybrid na laro ng BYD ay hindi isang pag-urong, ngunit isang pag-iingat bago ang isang mahabang hakbang. At itsing pinagkaiba nito sa isang kumpanya. Ito ay hindi lamang isang master sa paggawa ng mga EV. Kundi na rin na binindang bibigay ng mga kotse sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangangailangan at pag-uugali ng mga tao. BYD Denza N9 Hybrid, ang kotse na yumanig sa pundasyon ng EV market. Isipin kung kailan ang mga mata ng buong mundo ay nasa Tesla at iba pang mga kumpanya ng EV. Tahimik na nagpasabog ang BYD kaya nagulat ang buong merkado ng electric car. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa BYD Denza 9 Hybrid. Isang hybrid na SUV na lumikha ng isang bagyo sa pandaigdigang merkado sa sandaling ito ay inilunsad. At ang dahilan ay hindi lamang ang hitsura o mga tampok nito. Ngunit ang teknolohiya at mindset na nakatago sa likod nito na ginagawa itong ganap na naiiba sa iba pang mga EV. Ngayon ang tanong ay lumitaw. Kapag itinuturing ng mundo ngayon ang EV bilang ang hinaharap, kung gayon paano magiging paksa ng talakayan ang hybrid na kotse? Ang sagot ay hindi lang hybrid ang Denza N9. Ito ay isang matalinong kinabukasan. Pinupuno ng kotse na ito ang puwang na naging pinakamalaking kahinaan sa merkado ng EV ngayon. Infrastruktura sa pagsingil at kakayahang magamit sa totoong mundo. Ang unang bagay na tumatak sa mata kapag nakita natin ang Denza N9 ay ang dual power system nito. Isang malakas na combination ng petrol at electric. Ang espesyalidad nito ay kahit na maubos ang iyong baterya o walang charging station sa malapit, maaari ka pa ring maglakbay ng hindi nababahala. At pag nagkaroon ka ng pagkakataon, maaari mo ring i-drive ito na parang EV. Iyon din ng may napakalaking lakas at kinis. Ngayon ang isa pang bagay na ginagawang espesyal ang Denza N9 ay ang mileage at teknolohiya nito. Kung paniniwalaan ang mga ulat, ang sasakyang ito ay maaaring magbigay ng hybrid na hanay na humigit kumulang 30 hanggang 40 kilometro sa 1 litro. Ibig sabihin kahit long-distance travel ay maaari na ngayong gawin sa murang halaga at walang anumang abala sa pagsingil. Gayon din, ang dekuryenteng motor na ginamit dito ay ang pinakabagong henerasyon na hindi lamang mas mahusay, ngunit malakas din. Ang usapan tungkol sa loob ng Denza 9. Pagkatapos itong makita, makakalimutan mo na isa lang itong hybrid na SUV. Pag upo mo pa lang sa loob, mararamdaman mo na nasa isang first-class flight ka. Malaking screen, sobrang komportableng upuan, ambient lighting, at AI-based na control system. Iyon ay nangangahulugang hindi lamang kasiyahan sa pagmamaneho, kundi pati na rin ang buong pakiramdam ng karangyaan sa paglalakbay. Ang pinakamalaking tampok ng kotse na ito ay dumating bilang isang tulay sa labanan sa pagitan ng EV at gasolina. Maraming tao ang ayaw bumili ng EV sa ngayon. Minsan ang concern sa range, minsan ang hassle ng charging, at minsan ang price factor. Para sa gayong mga tao, ang Denza N9 ay isang perpektong solution. Ni ganap na EV o ganap na gasolina. Ang pinakamagandang kombinasyon lang ng dalawa. Ngayon kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pandaigdigang talakayan, kung gayon ang dahilan nito ay hindi lamang teknolohiya. Nagbukas ang Denza N9 ng bagong segment. Yung mga taong takot sa EV, pero naiinip din sa gasolina. Ang kotse na ito ay nakatanggap ng napakalaking tugon, lalo na sa mga merkado ng Europa, Gitnang Silangan, at Asia. Tumataas din ang demand nito dahil gusto ng mga tao ngayon ng isang option na matibay, maesahan, at magiging practical kahit sa darating na 5 hanggang 10 taon. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang BYD ay inilunsad ang kotse na ito hindi upang makipagkompetensya sa Tesla.
Ngunit upang makaalis sa panig ni Tesla, habang ang Tesla ay ganap na tumatakbo patungo sa EV, ipinakita ng BYD kasama ang Denza N9 na magiging hangal na ganap na balewalain ang hybrid na hinaharap. Kaya ngayon ay naiintindihan na ang Denza N9 ay hindi lamang isang SUV. Isa itong diskarte. Isang sagot sa mga tanong na itinataas sa merkado ng EV ngayon. At marahil ito ang dahilan na pagkatapos na makita ito, ang ibang mga kumpanya ay nagsimula na ring muling i-tune ang kanilang mga hybrid na modelo. Masasabing napatunayan ng BYD sa pamamagitan ng Denza N9 Hybrid na hindi lang sa EV ang kinabukasan. Ang hinaharap ay nasa teknolohiya na nakakaunawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. At Denza N9 ang naging pangalan ng pangangailangang ad iyon. Kung gusto mo ring malaman kung ano pa ang espesyal dito, manatiling konektado. Dahil sa mga paparating na video, ibubunyag namin ang bawat teknolohiya nito ng detalyado. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang ang balita ng susunod na revolution ng kotse ay unang makarating sa iyo. Sa ngayon, alam mo na kung bakit ang Denza N9 Hybrid ng BYD ay lumikha ng kaguluhan sa buong mundo. Ngunit ang tunay na putok ay nakatago sa teknolohiya nito. Ito ay hindi isang ordinaryong hybrid na kotse. Ngunit ito ay puno ng napakaraming matalinong teknolohiya na ang ibang mga kumpanya ay pinilit din na muling idisenyo ang kanilang mga sasakyan. Paano gumagana ang hybrid engine ng Denza N9? Gaano kalaki ang mileage nito? At ano ang ginagawa nitong espesyal? Ang sasakyang ito ay may dual system. Iyon ay petrol engine sa isang gilid at electric motor sa kabilang panig. Ngayon, ang tanong ay, paano tumatakbo ang dalawa ng magkasama? Ipagpalagay na naipit ka sa trapiko sa lungsod o nagmamaneho sa mabagal na bilis. Pagkatapos ang sasakyang ito ay halos tatakbo sa baterya. Ibig sabihin walang gastusin sa gasolina at walang ingay. Swabe lang sa pagmamaneho. Ngunit sa sandaling tumaas ang bilis mo sa highway o kailangan mo ng higit na lakas, magiging aktibo ang makina ng gasolina. At ang kawili-wiling bagay ay ang lahat ng ito ay nangyayari nang maayos na hindi mo alam kung kailan huminto ang baterya at nagsimula ang gasolina. Bukod dito, kapag nagpreno ka, iniimbak ng dekuryenteng motor ng sasakyan ang enerhiya ng pagpepreno pabalik sa baterya. Ito ay tinatawag na regenerative braking, na nagsisave ng sobrang enerhiya mula sa pagkasayang at muling paggamit nito. Na nangangahulugan ito na sa tuwing maglalagay ka ng preno, mas masisingil ang baterya. Matalino, di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang bagay na unang gusto ng mga user sa buong mundo, ang mileage. Sinasabi ng BYD na ang Denza N9 Hybrid ay maaaring tumakbo ng 30 hanggang 40 kilometro sa 1 litro. At boss, pag-uusapan natin ang tungkol sa full charge at full tank. Ang sasakyang ito ay maaring pumunta ng higit sa 1,000 kilometro ng sabay-sabay. Isipin na walang abala sa pag-charge ng paulit-ulit at walang pila sa petrol pump. Isang beses na puno at isang beses na puno ng tangke. At pagkatapos ay diretsong pumunta para sa isang mahabang paglalakbay. Kung nagmamaneho ka nito sa electric mode, kung gayon ang iyong mga gastos ay halos balewala sa loob ng lungsod. At kapag nagmamaneho ka sa highway, ma-activate ang petrol mode. Ngunit ang mileage ay nananatiling pareho sa isang EV. Sa ganitong paraan, halos kalahati ang buwanang gastusin sa gasolina at it's ang pinakamalaking kalamangan nito. Ang Denza N9 ay hindi lamang mayroong hybrid na makina, kundi pati na rin ang isang kumpletong matalinong utak na tumatagal ng ilang hakbang sa unahan ng iba pang mga kotse. Mayroon itong matalinong sistema ng pamamahala ng kuryente na siyang mismong nagpapasya kung kailan tatakbo sa baterya at kapag sa gasolina. Wala kang kailangang gawin. Iyon ay, ang kotse ay matalino sa sarili nitong. Mayroon din itong AI driving assistant. Ibig sabihin, naiintindihan ng kotse ang iyong estilo sa pagmamaneho. Nagbibigay ng performance ayon sa Yamay, Yos Kasnawi, at nagiging mas matalino sa paglipas ng panahon. Ang mga feature tulad ng lane assist, automatic braking, at traffic jam sensing ay ibinibigay din dito, na ginagawa itong ganap na handa sa hinaharap. Bukod dito, ang Denza N9 ay may malaking battery pack at advanced heat management system para mas tumagal ang baterya at hindi bumaba ang performance sa init o lamig. Ang lahat ng mga bagay na ito ng magkasama
ay gumagawa ng kotseng ito hindi lamang isang hybrid, ngunit isang premium na tech na kotse. BYD Denza N9 versus Tesla Model Y, ang tunay na competition ay nagsimula na ng ngayon. Sa tuwing may ilulunsad na bagong hybrid or EV na sasakyan, isang pangalan ang unang naiisip. Tesla. Lalo na ang Tesla Model Y, na itinuturing na top-performing EV sa mundo. Shinit ngayon ang Denza N9 Hybrid, na ipinakilala ng BYD, ay ginawang mas kawili-wili ang competition na ito. Ang mga tao ay nagtatanong na ngayon, maaari ba talagang makipagkompetensya ang Denza N9 sa Tesla Model Y? O marketing stunt lang ito? Ang parehong mga sasakyan ay mukhang nakaestilo, ngunit ang kanilang diskarte ay naiiba. Ang Model Y ay mukhang simple, makinis, at nagbibigay ng bahagyang futuristic na pakiramdam. Sa kabilang banda, ang hitsura ng Denza N9 ay tila mas premium at medyo uri ng SUV. Ayon ay, ang mga taong gustong umupo sa mataas o naglalakbay kasama ang pamilya ay maaaring mas gusto si Denza. Mayroon itong malaking front grille, panoramic sunroof, at napakalaking rear look na ginagawa itong royal sa kalsada. Ang Tesla Model Y ay ganap na dekoryente at nagbibigay ng saklaw na humigit kumulang 450 hanggang 500 kilometro sa isang buong singil. Sa kabilang banda, ang Denza N9 Hybrid ay tumatakbo sa hybrid na teknolohiya na nangangahulugang mayroon itong kombinasyon ng parehong gasolina at baterya. Ang kabuang hanay ng Denza N9, pinagsamang gasolina at kuryente, ay higit sa 1,000 kilometro. Ngayon sa tingin mo, sa isang banda, nag-aalala ka tungkol sa charging point. Sa kabilang banda, maaari kang maglakbay ng malalayong distansya ng walang tigil. Ang pinakamalaking kahinaan ng Tesla ay kailangan mong maghanap ng charging point bawat ilang daang kilometro. Kung nakatira ka sa isang lugar kung saan mahina ang infrastruktura ng EV, maaaring maging problema ang Tesla. Sa kabilang banda, kahit na hindi mo sinisingil ang Denza N9, maaari kang maglakbay ng komportable sa gasolina. Naangangahulugan ito na mas practical si Denza, lalo na para sa mga lugar kung saan mahina pa rin ang hawak ng EV. Ang interior ng Tesla Model Y ay medyo minimal. Isang malaking screen at lahat ng iba pang mga control ay mula rito. Mukhang classy ito. Ngunit maaring naisip ng iilang tao na medyo nakakalito ang system na ito. Ang Denza N9 naman ay may multi-screen setup. Hiwalay para sa driver, hiwalay para sa pasahero, at para din sa mga taong backseat. Bukod dito, nakakakuha ito ng AI voice control, mga upuan sa pagmemensahe, ambient lighting, at mga nakapersonalized na setting na ginagawa itong parang marangyang lounge sa paglipat. Kaya ngayon ang tanong ay lumitaw, bakit tinawag ito ng mga eksperto na bagong benchmark ng mga hybrid? Ang sagot ay hindi lamang nakatago sa mga tampok o saklaw, ngunit sa karanasan ng gumagamit at pananaliksik sa merkado. Maraming test drive na video, autoblog, at international na eksperto ang naniniwala na ang Denza N9 ay nagpakilala ng hybrid bilang isang permanenteng solution. Hindi lamang isang teknolohiya ng paglipat, bagamat mabagal pa rin ang pagsingil ng mga EV. Nakadepende sa depende sa infrastrukturas. Sa taas ay medyo mahal. Nakagawa si Denza ng balanse ng teknolohiya, pagganap, at pagiging maaasahan na wala pang hybrid hanggang ngayon. Tinawag ito ng Autocar China na pinakamatalinong hybrid na SUV ng taon. Sinabi ng TechnoCrunch Asia na sa wakas ay nakagawa na ang BYD ng hybrid na casing kanais-nais ng Tesla. Ang mga gumagamit na dati ay tagahanga lamang ng mga EV ay nagsasabi na ngayon, pagkatapos ng pagsubok sa sasakyan na ang mga hybrid ay kailangang muling bisitahin. Tatakbo ba ang BYD Denza N9 sa mga kalsada ng India, Europe, at America? Sa sandaling ang cool na SUV na Denza N9 Hybrid ng BYD ay pumasok sa pandaigdigang industriya ng sasakyan. Isang tanong ang nagsimulang lumitaw sa isipan ng lahat. Ilulunsad ba ang mahusay na kotseng ito sa malalaking merkado tulad ng India, Europe, at America? At kung oo, kailan? Kaya muna. Pag-usapan natin ang plano ng BYD. Nilinaw ng kumpanya na ang Denza N9 ay hindi ginawa para lamang sa merkado ng China. Ito ay isang global-level premium hybrid SUV
At gusto ng BYD na ilunsad ito sa mga bansa kung saan mabilis na tumataas ang demand para sa EV at hybrid na teknolohiya. Ang mga modelo ng pagsubok nito ay naka-roaming na sa Europa at gitnang silangan at pinaplano ng kumpanya na ilunsad ito doon sa pagtatapos ng 2025 o unang bahagi ng 2026. Ngayong pinag-uusapan ang India, ang BYD ay nagbebenta na ng mga dekuryenting sasakyan tulad ng Auto 3 at E6 sa merkado ng India. Maganda ang kanilang tugon. At ito ang dahilan kung bakit isinasaalang-alang din ng kumpanya ang India bilang isang potensyal na merkado. Inaasahan na kung may positibong kapaligiran sa mga patakaran ng gobyerno tungkol sa mga hybrid na kotse sa India, ang BYD Denza N9 ay maaaring ilunsad dito sa 2026. Ang usapin ay medyo komplikado tungkol sa Amerika dahil ang ilang mga patakaran sa kalakalan at buwis ay nakakaapekto sa mga kumpanyang Chino doon. Ngunit sinusubukan ng BYD na pumasok doon sa pamamagitan ng iba pang mga paraan, tulad ng sa pamamagitan ng pakikipagtulungan o sa isang setup ng lokal na pagpupulong. Kung matagumpay ang planong ito, makikita rin ang Denza N9 sa Amerika. Kaya malinaw na ang Denza N9 ay nasa mata hindi lamang ng China, kundi ng buong mundo. At sa mga susunod na taon, kung makikita ang SUV na ito na tumatakbo sa mga kalsada ng India, Europe, at America, hindi ito nakakagulat. Kung nais mo ring makakuha ng mga balita na may kaugnayan sa naturang teknolohiya muna, pagkatapos ay huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at tiyak na ibahagi ang video na ito.